Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, bago natin simulan ang ating content ngayon, I would like to take a moment to flex with you my new Lenovo laptop. Yes na yes mga ka-friendships, tamang narinig ninyo. I-flex ko lang ang bago kong nabiling laptop na Lenovo. Yan, ang ganda mga ka-friendships. Bago kong bili ito mga friends, naka-auto start siya kapag i-open natin. So yan, ang ganda, ang ganda, ang ganda. So alam niyo mga ka-friendships, no, katas ito sa pagiging content creator ng lola ninyo. Yes, content creator sa YouTube mga ka-friendships. So para sa mga ka-friendships natin hindi pa nakapag-follow at subscribe sa ating munting channel, June Gula-Gula, please bisitahin niyo mamaya at mag-subscribe na kayo at paabutin natin ng 100,000 subscribers para makapag-receive na tayo mga friendships ng silver play button mula kay YouTube pag nakaabot tayo ng 100,000. Kaya tulungan ninyo ako. Alam niyo mga friendships, yung YouTube channel ko, yun na yung bumubuhay sa akin ngayon. Sa mga hindi pa nakaalam, London na din ako mga friendships. Mula nung 1 year pa lang ako sa DepEd, nakapag-loan agad ako ng 900,000 at in-invest natin yon, binili ng lupa sa Tagaytay. Kaya mga friendships, mula nun, second year, third year ko sa DepEd, naku mga friendships, YouTube na bumubuhay sa akin. At ngayon, nakapag-ipon-ipon ng content, nakabili ng bagong laptop. Yan! Bakit nga ba tayo bumili ng bagong laptop? So, ito na nga mga friendships, buhay pa din ang aking lumang laptop. Kaya lang, ang problema nito mga friendships, well, working pa siya at maganda ang kanyang performance. Kaya nga lang, ang problema nito ay naka-dextrose parati. Hindi siya pwedeng maalis sa saksakan. Kaya, ang pwede lang sa kanya mga friendships, nakasaksak parati para sa mga PowerPoint presentations, mga lessons, sa pang-everyday natin sa klase natin, sa hawak natin subjects. Yun ang pwede sa kanya. Kaya lang mga friendships, ako kasi active tayo sa research sa school, at minsan kinukuha tayo ng resource speaker, nakakaya naman kung parati tayo manghihiram ng laptop ng ibang tao or teachers, mga friendships, diba? So, mabuti na mag-invest na tayo para sa atin para wala na tayong maabalang tao pa. So, yan na nga, bumili na tayo ng bagong laptop! Yan, mga ka-friendships. So, mga ka-friendships, napahaba yung intro natin. So, ito na nga mga ka-friendships, no? I will be reading my script dito sa old laptop ko para masabi ko lahat at wala akong makakalimutan. Yan nga. So, simulan natin mga ka-friendships. So, my content today is not a rant, but a call to the individuals responsible for developing the expanded career progression for public school teachers. So, I am requesting a thorough review and revision of the Expanded Career Progression or ECP guidelines. Specifically, mga friendships, I urge you to consider those Teacher 1 positions held by individuals with a full-fledged master's degree or PhD who have also served as a school principals in private institutions for at least 3 years, allowing them to qualify for reclassification to Master Teacher 1 positions. When we discuss the qualification standards for applicants who happen to be school principals in private institutions, it is essential to recognize that they are indeed overqualified applicants. Yes, mga friends, is why you may ask, because these individuals are the ones responsible for making critical decisions regarding all activities and events within the school. So hindi tulad sa public schools, may master teachers, PSDS, EPS, ASDS, SDS na tutulong sa principal. They manage their schools based on their own plans and decisions. Para silang mga CPU ng computer, mga friendships.
So, tumatakbo ng maayos ang school dahil sa angking talino at galing nila. Thus, it is unreasonable to question their ability to mentor teachers once they are designated as master teachers in public school. As principal, in a private school, these educators or teachers wear multiple hats. So they are the school head of the school, guidance counselor, prefect of students, cashier, canteen manager, academic coordinator, classroom observers, provide technical assistance to all the teachers, subject coordinator, test paper evaluators, mentors, security personnel, engineers, technicians, and sometimes even janitors. They work tirelessly, often around the clock. So 24/7 sila mga ka-friendships. Isipin nyo yan. Yan ang mga private school principal. Mga private school principals, mga ka-friendships, ang sisipag, ang gagaling, ang tatalino. Sapat na yung teacher 1 ng entry level position ng mga teacher applicants sa public school. Pero bigyan naman natin ng chance after 1 year ang teacher 1 positions na may mga PhD or MA degree holders na at naging principal pa sa private school na to apply for reclass to master teacher 1 positions agad sana. Nakaka-degrade kasi ang system natin ngayon, lalo itong ECP. According to DepEd 34, Series of 2025, amendments and reclass and clarification to DepEd Order Number 24, Series of 2025, guidelines on the implementation of the expanded career progression system for teachers and school heads in the Departments of Education. It stipulates that even if a teacher 1 applicant has experience as school principal in a private setting, they must still complete 5 years of teaching experience to qualify for reclassification to master teacher 1 positions. Isa sa dahilan dito ay hanggang 3 salary grade lang ang pwede nating talunan or tatalon ng bawat applicant sa bawat career stage. At meron ding kani-kaniyang qualification standards and performance requirements ang bawat career line or career stage line. Dadaan ka muna sa 2 career stage line bago ka makapag-apply for reclass for MT1 positions. The current ECP system, Bisaya kasi, unfair. Why? Because it seems designed exclusively for seasoned teachers in public schools. Recall the statement made by our President Marcos. No more teachers will resign from teacher 1 position. This statement indicates that the priority of the ECP is aimed primarily at those seasoned teachers who remain in teacher 1 roles and nearing retirement. So, paano ngayon yung mga bago pa lang at nag-a-apply for reclassification? Sabi nila, next year daw, if hindi mabigyan ngayon ng ngayong taon. Kasi taon-taon naman daw, may budget ang DepEd. Paano kung hindi pa din lahat ma-reclass next year ang batch 1 at batch 2? Balita ko, 1 year lang validity ng points natin.
So, kung teacher 1 ka, 1 to 5 years ka pa lang sa public school, at kahit naging principal ka pa ng private school, na pinanggalinan mo, at kahit meron ka na or tapos ka na sa MA or sa PhD mo, kahit naka 99.99 points ang score mo sa ECP, wala ka pa ding chance ma-reclass for teacher 2 or to teacher 4. Kasi 3 SG lang ang pwedeng talunan. So kung T1 ka ngayon, pwede ka talo ng T2, T3, T4. Ganon. So, kasi nga, sabi ni President, uunahin muna yung mga matatagal na. At nanatiling teacher 1 pa din. Kaya ka nga nag-aral, mga ka-Frenches, para matuto, ma-improve, at mahasa ang galing natin at talino, at lalo na sa lahat, para ma-promote tayo. Diba? So, ano sa tingin ninyo mga ka-friendships? Unfair, diba, mga ka-friendships? Ibalik na lang sana ang ERF DepEd. Para sa akin, okay na yung teacher 1 to teacher 3. Master teacher 1 to master teacher 4 na guidelines, yung dating guidelines natin. I-automatic na lang itaas ang sahod ng bawat position. Gawin nyo na lang 50K ang teacher 1 period. 50,000. Kasi okay lang mag-retire for T1. Basta 50,000 yon. Ibig sabihin, natutupad na din yung, kasi ayaw ni President mag-retire ng T1 dahil mababa ang sahod. Nasa 30,000 lang plus. Pero, alam niyo mga friendships, hindi nila naisip na depende din yon sa steps. Kasi kung matagal ka ng T1, of course, mataas ng steps mo din. So, mataas na sweldo mo, hindi ka na doon sa entry level na T1 ang sahod, di ba mga friendships? So, ito na lang ang suggestion natin. So, either, ibalik ang dating guidelines natin, T1 to T3 na lang, MT1 to MT4 na lang, kasi pwede tayo makapag-ERF doon. Malaya ang teacher kapag masipag kang mag-aral. So, nabibigyan ng prioridad yung mga masisipag, di ba mga friendships? O kung hindi man yon, sige, wag na yon kasi na-revise na nga. Mag-revise ulit kayo. Gawin na lang 50,000 ang T1 positions. Yung T2 taasan, T3 taasan, ganun. Yun na lang, mga ka-French, di ba? So, DepEd, please, makinig kayo. I-consider niyo ang ating suggestion. So, hanggang dito na lang. Thank you sa pagstay at sana may natutunan tayo at sana maging bosses ito sa mga tulad kong full-fledged PhD degree holder na Doctor of Education na ako at gusto ko nang mag-mentor ng teacher sa totoo lang. Gusto ko nang humawak ng teacher, gusto ko nang basta doon na yung gusto ko eh. Kaya lang napipigilan ka dahil sa may mga qualification standards, performance requirements na kailangan. Naging principal tayo sa private school. Dapat i-count din yun, i-consider yun, yung mga naging principal sa private school. Hindi nila alam kung gaano kagagaling, kasisipag ang mga private school teacher, mga private school principals. Sobrang sipag yan. 24/7 yung nagwo-work. So sila lahat ang nagdesisyon sa eskwelahan, yon. So, thank you so much mga ka-friendships. Hanggang dito na lang. And see you sa the next video!